Nagbabala ang Bureau of Internal Revenue laban sa mga non-resident digital service provider na hindi sumusunod sa bagong patakaran sa pagbabayad ng buwis. Ayon sa ahensya, bukod sa pagsasampa ng kaso, maaari ring ipatigil ang kanilang serbisyo sa bansa. Muli ring ipinapaalala ng BIR ang itinakdang deadline para sa pagsusumite ng VAT returns at pagbabayad ng buwis. Si Creslin Catarong magbabalita. Nagbabala ang Bureau of Internal Revenue na maaaring patawan ng mabigat na parusa ang non-resident digital service providers na hindi sumusunod sa mga patakaran sa pagbabayad ng buwis sa ilalim ng umiiral na batas. Ayon kay BIR Commissioner Romeo Lumagid Jr., may malinaw na kapangyarihan ang ahensya na ipatupad ang mga probisyon ng Republic Act No. 12023 at ng Revenue Regulation No. 3-2025, partikular sa usapin ng value-added tax sa mga dayuhang digital platforms. Kabilang sa mga maaring pagmultahin ay ang mismong kumpanya at ang mga responsabling opisyal nito. Yung paglabag sa alinmang probisyon ng mga regulasyong ito ay maaaring patawan ng kaukulang parusa at isa sa ilalim sa nararapat na kasong kriminal, civil at yung administrative cases as well laban sa mga lumalabag na DSP at sa kanilang mga responsabling opisyal. Alinsunod ito sa tax code at iba pang umiiral na batas at regulation. Ngunit higit pa sa pagsasampa ng kaso, binigyang diin ng BIR na may kapangyarihan din itong ipa-shutdown o ipatigil ang serbisyo ng lumalabag na DSP sa Pilipinas. Inilabas kamakailan ng BIR ang Revenue Memorandum Circular No. 78-2025 upang gabayan ang mga non-resident o foreign digital service providers sa kanilang obligasyon sa pagbabayad ng Value-Added Tax o VAT sa Pilipinas. Layunin ng bagong circular na gawing mas madali para sa foreign digital companies ang pagrerehistro, pagsusumite ng VAT returns at pagbabayad ng buwis sa pamamagitan ng VAT on Digital Service Portal ng BIR. Aniya, sa ganitong paraan ay mas mapapadali ang kanilang pagsunod sa batas at mas mapapahusay ang koleksyon mula sa sektor na ito. Nilinaw naman ng Commissioner na sakop ng naturang RMC ang lahat ng non-resident digital service providers na nagbibigay ng serbisyo sa mga consumers sa Pilipinas, kahit wala silang pisikal na presensya sa bansa. Ilan sa mga halimbawa ng kategorya at yung mga kumpanya ang katulad ng mga online search engines, katulad ng mga Google, Yahoo, online marketplaces o e-marketplaces gaya ng Amazon, Agoda at eBay. Andyan din yung cloud services na ibinibigay gaya ng Alibaba Cloud at IBM Cloud. Kasama din dyan yung online media advertising kasama ng Facebook at TikTok. Yung digital goods din gaya ng Spotify, Netflix at Canva. Bukod dito, binigyang linaw din ng opisyal na mayroong itinakdang deadline para sa pagsusumite ng VAT returns at pagbabayad ng buwis ng mga non-resident digital service provider na nagbibigay ng digital services sa mga consumers sa Pilipinas. Ang mga ito ay kailangang magsumite ng kanilang VAT returns at magbayad ng buwis sa loob ng 25 araw matapos ang katapusan ng bawat taxable quarter. Kunyari, sa first quarter, January to March, ang first quarter, ang deadline nito ay on or before April 25, 2025. Para naman dun sa mga fiscal year, yung quarter na magtatapos, kunwari, ng July 31, ang deadline niyan ay August 25, 2025. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Creslin Catarong, SMNI News.